Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Jers 2.0, panibagong balita na naman ang ating tatalakayin sa update natin na ito. Kaya naman sana po ay huwag kayong mag-skip ng ads, okay? Dahil marami po nating pag-uusapan. So, unahin po natin ang inilabas na balita po sa Abante. Sabi dito, Tito Vic Joey magpapaiyak daw sa mahal na araw. Teaser pa lang, ang dami na agad ang kinalabutan dahil makalipas ang 5 taon, makikita nga ulit na umaacting, nagpapaiyak, nagdadrama sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Yes, makalipas ang 5 taon, muli ngang nagbabalik ang isang tradisyon sa telebisyon na hatid ay inspirasyon. 3 kwento nga abangan ninyo ngayong Semana Santa sa Itbulaga Lenten Special. Makikita nga ang teaser na si Bossing ay tila pinapalaya sina Atasha Mulak, Miles Ocampo. Sige na, umalis na kayo. Hindi ko kayo kailangan. Linya po ito ni Bossing. Markado nga ang Itbulaga Lenten Special dahil dito nga nakikita ang the other side ng TVJ pati ng mga komedyanteng sina Jose Manalo, Wally Bayola, Paulo Ballesteros. At syempre, napasabak din sa drama iyakan sina Raisa Midison, Maine Mendoza at iba pa. Bakit lagi na lang tayong naiiwan? Linya po yan ni Raisa May. Alam mo, hindi ko rin matanggap, sabi naman po ni Maine Mendoza. Matindi nga ang mga linyahan ni Jose Tito sa dulo ng teaser. Bakit parang lahat na lang ng responsibilidad dito ako yung umaako? Sabi naman po ni Jose Manalo. Ikaw, anong saysay ng buhay mo? Sabi po ni Tito. Anyway, ramdam mo nga ang pagkasabik ng mga manonood sa ganitong drama ng mga taga-Itbulaga kapag mahal na araw. Nakakamiss yung ganito. Sana may live stream din sa YouTube. So ito po yung mga komento ng netizen sa Lenten Special ng Itbulaga na siyang nilabas kahapon. Trailer pa lang, naiiyak na ako. Nakakaiyak ha? Paano pa kaya kapag buo na? Parang marami akong iluluha dito. Kailangan may panyo akong dala habang nanunood. Trailer pa lang, ang sakit na sa dibdib. Well, sabi nga sa teaser, abangan ang 3 kwento na sumasalamin sa buhay na mag-iiwan ng aral at aantig sa ating mga puso. So ito po ay inilabas kahapon dyan sa Itbulaga. And right after nilabas ito, ay ang dami na pong excited na mga netizen. Talagang pinag-uusapan po ito sa lahat ng social media platform at parang gusto agad nilang hilahin yung date 25 to 27 kasi dyan po ipapalabas ang Lenten Special ng Itbulaga. Kasi biruin mo naman, after 5 years muli silang nagbabalik, 'di ba? So sinong hindi may excite? Tapos yung teaser pa lang panalong-panalo na. Kaya naman inaangiyahan po kayong lahat ng TVJ na makiisa at manood sa Lenten Special na kanilang handog sa mahal na araw na tiyak ay tatatak sa ating puso at sa ating isipan. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa tahanang pinakamasaya na kung saan 'di ba nung nakaraan ay namaalam na. So natatandaan ko po kasi yung sinabi ng isang tape defender doon na ang dami daw ads ng tahanang pinakamasaya, no, ang dami daw ads, nasa 100 plus. Yun pala naman, nagbagsak presyo. Kasi nung andyan pa po ang TVJ sa Tape Incorporated, nagre-range po sa every 30 seconds yung ads nila ng 150,000 to 200K. Nung nawala ang Tito Vic and Joey, nagbagsak presyo pala. Naging 40K to 60K na lang po ang 30 seconds na ads. So, ang laki po ng binagsak pala. And ayon nga po dito sa inilabas ng isang pahayagan, tahanang pinasara tape block time deal, cut over reported 57 million debt to GMA Network. So kaya pala nagkaroon ng 57 million na utang kasi halos kalahati po or wala pang kalahati yung binagsak ng ad rate nila. Sabi nga dito, the Halos Family Tape Inc. had to pull the plug on the noontime show, tahanang pinakamasaya because it reportedly owe 57 million in block time fees to GMA Network. So paano hindi magkakautang, nagbagsak presyo pala
sila. Ibabler claimed that tape was behind the payment of its due to GMA for the past 8 months or almost the entire duration of Tahanang Pinakamasaya airing. Dalusos family reportedly struggled to turn a profit from commercials because advertisers followed the TBJ trio composed of Tito Vic and Joey to TV5 after the departure from tape in May 2023. So talagang sinundan po ang TBJ ng mga advertisers at tumipat po sa TV5. Nag-pull out sila sa Tape Inc. Kahit na meron silang mga kontrata doon, talagang nag-pull out sila at sinundan po nila ang Tito Vic and Joey. Ayon pa dito, the Bubbler said Eat Bulaga used to bring in 200 million a month when it was hosted by TBJ and netted about 100 million after deducting production costs totaling 50 million and the block timer fee paid to GMA. So imagine 200 million ang inaakyat ng TBJ sa Tape Incorporated per month, no? Tapos 100 million deducted na yon para sa production cost. Tapos yung 50 million ay block time fee paid dyan sa GMA. So merong 100 million ang mga halos host, no? Na nakukuha po sa Tito Vic and Joey. So nung umalis ang Tito Vic and Joey, lalo silang nawalan. So hindi nila naisip na ganito ang mangyayari, na Tito Vic and Joey lang yung nagtatayo ng kanilang kumpanya umalis, di lalo silang nawalan hanggang sa nagsara na po ang Tahanang Pinakamasaya na ngayon ay malungkot na. Ayon dito, the rate for 30-second ads then range from 150,000 to 200. So yan po nagre-range siya. Ganyan po nagre-range ang ads nung nandiyan pa po ang Tito Vic and Joey sa Tape Inc. sa GMA7. When TVJ tape / 30 seconds ad rate, portahan ng Pinakamasaya to 40,000. 40,000 na lang po. Sus Mio Marimar, paano nga naman talaga makakabayad ito ng block time fee sa GMA Network kung 40,000 na lang? From 150 to 200, bumagsak sa 40,000. Ang laki po ng ibinaba. But it did not translate to much needed revenues. Kaya naman pala nagsara ang Tape Inc. kasi bagsak na bagsak po ang kanilang ads rate. Kaya pala ang daming ads na pumapasok sa kanila. Ilan nga ulit yon? Nasa 100 plus daw, di ba? Yan po ang pinagyayabang ng Tape Defender na marami daw nilang ads na pumapasok. 150 plus. Yun pala, nagbagsak ng nagbagsak presyo. Ayon pa dito, Tape was not only deep in debt, it also failed to earn anything, the Bubbler said. In addition to owing GMA millions of peso in block time fees, Tape reportedly has not paid the salaries of its now defunct show celebrity hosts. So hindi rin po pala nakakabayad ng mga hosts itong Tape Inc. Hindi ko lang alam kung nabayaran na po nila ito ngayon. So kawawa naman po yung mga hosts na hindi pa po nababayaran at hindi rin natin alam kung ilang buwan sila na hindi sinasahuran. So nakakaloka, 'di ba? Hanggang ngayon wala pa rin po na noon-time program or noon-time show na ipapalit diyan sa Tahanang Pinakamasaya dahil yung movie lang po yung pinapalabas ng GMA Network, no? Parang wala pa silang naiisip ata na ipapalit sa Tahanang Pinakamasaya. Unlike sa ABS-CBN na talagang nakahanda na sila nung time na nasuspindi po ang It's Showtime, 'di ba, ng MTRCB dahil sa icing na 'yan. Meron agad silang ipapalit yung It's Your Lucky Day, yung kay Luis Manzano, pero itong GMA, ilang araw na, ilang linggo na susmiyo, wala pa rin po silang naiisip na programa na ipapalit dito. At ang daming haka-haka na naglalabasan na TikTok lang yung ipapalit, Showtime ipapalit, itong Wawawin daw ang ipapalit, pero ang paniniwala ko po talaga dyan, gagawa po ng noon-time show na produce ng GMA itong ilalagay sa time slot na naiwan po ng Tape Inc. So, hindi lang natin alam kung collab sila ng GMA at ng Tape. Abangan na lang natin yan. So, maraming salamat po sa pagtapos ng update nating ito. And sana kung hindi pa kayo nakasubscribe i-click nyo na po yan. And isama nyo na din ang bell button para naman updated kayo sa mga bagong ganap na ating ina-upload.